Good day mga katek. So, welcome to my channel. This is Ramstech. So, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-set up ng computer server. Okay? So, on my previous video, nag-set up tayo ng peer-to-peer network. So, yun muna ang gagawin nyo. So make sure muna na nakapag-communicate yung server and then yung client. So kailangan yung dalawang yan ay nakapag-communicate to each other. So nakapag-test kayo ng ping, dapat nag-reply to each other. Bago kayo mag-umpisa mag-configure ng server or mag-set up ng server. Okay? So, isa pa pala. So, kailangan yung server, yung computer name ay server. Okay? So, makikita nyo yung kung paano ko to napalitan. Nandun din sa video na set up peer-to-peer network. So, I recommend na panoorin nyo muna yun, no? Malalaman nyo dun kung paano mag-change ng computer name. So, this time, magsa-set up na tayo ng computer server, okay? So, bago natin simulan mag-set up, so meron tayo munang gagawin na mga initial configuration. So, dito nyo siya gagawin sa initial configuration task. So ito naman automatic naman to lumalabas every time na nag-restart ang server. So dito sa initial configuration task, meron tayo ditong mga i-configure. So example, itong time zone, okay? So naka US and Canada. So papalitan natin siya. Click natin yung time zone. Click natin yung set time zone, then change time zone. Okay? So, tanggalin natin itong automatic, then hanapin nyo yung pinakamalapit sa Pilipinas. I think itong Taipei. Okay? So, yan ang malapit yung malapit na time zone sa Pilipinas. Okay, then click OK. Okay, click OK. Then sa date naman, tama naman siya. Okay, so then okay na. Okay, so dito naman configure network. So ito i-click natin. So i-click natin siya, then right click, then properties. Maglalagay tayo ng static IP address sa server. Okay? So tatanggalin natin tong check ng Internet Protocol version 6, hindi natin kasi gagamitin yan. Then click natin tong version 4, then properties. So matandaan nyo, naglagay tayo ng static IP address doon sa peer-to-peer network. So dadagdagan lang natin siya dito sa baba ng preferred DNS server. So, ang nilalagay dito, yung nilagay mo doon sa IP address dito sa server. So, gagayahin nyo lang yung IP address na yan. So, ilalagay natin dyan 192.168.5.2. Okay. And sa default gateway, since wala naman tayong router, so I'm just configuring server without using the router. Pero kung mayroong na router, lalagay mo dyan yung IP address ng router. Okay? So, click OK. Then, close. Okay. So, balik tayo dun sa initial configuration. Okay, so, pwede na kayo dito mag-add ng roles. Okay? So, yung roles na yan, mag-add kayo ng mga server services. Okay? Na siya yung mga services na yan yung ina-add natin para makapag-create tayo ng server.
Okay? So, kasi ang server, pag in-install mo yan, ordinary lang yan na Windows operating system. So, wala siyang server functionality na hindi pa siya pwedeng tawagin na server hanggang hindi mo ini-install yung mga services katulad ng Active Directory, DNS at DHCP. So yung tatlong na yan ang primary services o roles na kailangan mong i-install para makapag-create ka ng server. Okay? So dito tayo gagawa ng pag-add ng role sa server manager. So i-close ko na yung initial configuration task. Ang gawin nyo, i-click nyo tong server manager. Katabi lang siya ng start button. So click nyo siya. Okay, so dito nakalagay dito server manager. Okay, so ito yung server summary. So full computer name server. So naka work group pa rin tayo. So hindi pa tayo naka-domain. Then yung IP address na nilagay natin sa server. Okay, so yan yung mga summary niya. So pag mag-add tayo, you just click dito sa roles. Okay, click nyo lang siya. Then makikita nyo dito, roles 1 of 17 installed. So meron nang na-install na file services. So usually default yan. So every time na nag-install ka ng server, usually nandyan na yan, naka-default yan ng file services. So as I said, mag-install tayo ng Active Directory, domain name services, and DHCP. Okay, so yan tatlong na yan, ang magagawa niya is yung tinatawag na domain controller. So yung domain controller is a local network, contains a group of computers that can be accessed and administered with a common set of rules. O yan yung tinatawag natin na domain. So once na nag-set up ka ng server, mag-create na siya ng tinatawag na domain controller. So lahat ng mga group of computers nasa isang domain lang sila, no? Yung tinatawag na domain controller. So magagawa yan once na nag-install tayo ng Active Directory, Dynamic Host Config, domain name system, and DHCP. Okay, so first na i-install natin or i-add natin yung Active Directory. So i-click lang natin tong add roles. Okay, so ano ba yung Active Directory? So Active Directory, it is a primary features of Windows server that allows network administrators to create and manage domains, user, and objects within a network. So kumbaga si Active Directory, siya yung mag-create ng mga user, domains, and objects sa network. So siya rin yung mag-assign ng mga resources sa mga user or groups. Kunwari, kung pwede yung user mag-print, pwede yung user mag-share, okay? And pwede rin siya mag-restrict access to certain Windows functionality. Okay? So kung pwede siya mag-allow, pwede siya mag-restrict. Okay? So click na natin tong next button. Okay, then hanapin nyo lang dito yung Active Directory Domain Services. Yan. So lagyan nyo tong check na box or click nyo na box. Okay, then lalabas tong .NET Framework. So add required feature. So kasi wala pa siyang .NET. So add required features nyo lang. Then pag nakita nyo na meron ng check yung Active Directory Domain Services, click next. Then click next. So this server might need to restart after restoration complete. Okay, click install. Okay,
So, hintayin nyo lang itong mga katek na matapos yung pag-install. Okay mga katek, so installation succeeded. So, tapos na yung pag-install ng Active Directory Domain Services. And as you can see, dito meron dito message na Active Directory Domain Controller. Use the Active Directory Domain Services Wizard, Installation Wizard, dcpromo.exe to make the server a fully functional domain controller. So, means, hindi pa talaga fully functional si server o hindi pa siya talaga domain controller. So, kailangan pa daw natin itong dcpromo na i-execute or i-run. So, yan yung susunod na gagawin natin. Okay, so click close. Okay, so gawin na natin yung instruction doon sa Active Directory na mag-run tayo ng dcpromo. So, paano yun gagawin mga katek? So, magpe-press lang kayo sa keyboard nyo ng Windows key, then R. So, yan, lalabas yung run. So, type natin dito dcpromo. Okay, then click OK or enter. Okay, so welcome to the Active Directory Domain Services Installation Wizard. So, ang gagawin nyo lang dito mga katek, just click next. So, huwag nyo itong lalagyan ng check na box na yan, sa advanced mode installation. So, walang check yan. So, just click next. Okay, click next. So, dito, mayroon ditong pagpipilian. So, meron tayong existing forest, create a new domain in a new forest. Since wala pa naman talaga tayong domain, so dito tayo sa create a new domain forest. So click nyo yan, create a new domain in a new forest, and click next. Okay, so ngayon magta-type tayo ng domain name. Okay, domain name. So for example, ang domain name ng server ko is capital css.local. Okay, then click next. Okay, pagdating dito kay Forest Functional Level, so naka-select dito is Windows Server 2003. So papalitan natin siya. Kaya hanapin natin si Windows Server 2008 R2. Okay. Then click next. Okay, so dito select additional option for this domain controller. So naka-check dapat itong box ni DNS server, no? So by default, meron niya na check. Pag walang check, lagyan nyo siya ng check. Okay? Then click next. So lalabas tong Active Directory Domain Installation. A delegation for server cannot be created. So do you want to continue? So click lang natin yes. Okay, so dito naman database folder. So default na yan. Wala na tayo dyan nagagalawin. So click next. Okay, password. Okay. So, yung password natin, same lang doon sa password sa pag-login ko sa server. Okay? So, yung capital C, SS-2021. Okay? Capital C, SS-2021. So, yan ang password. Para hindi ko siya makalimutan. No? Same lang doon sa pag-login ng server. Okay, click next. Okay. So, ulitin natin. Capital C, SS -2021. Capital C, SS -2021. Okay, so make sure talaga na tama yung pagka-type nyo. Kasi pag
may mali ka lang na isa doon na letter, ganun yung lalabas na error, no? So you just click next. So yan, mag-install na siya mga katek. Waiting for the installation to finish. So at this part, medyo matagal-tagal tong pag-install ng DNS, especially kung ang system is mabagal or low ang specs, so medyo matagalan. So siguro mga maximum 30 minutes. Okay? So habang kayo naghihintay, so i-click nyo na tong reboot on completion. So para pagkatapos na mag-install, mag-automatic na siya mag-restart or mag-reboot yung computer. Okay mga katek, so at this part, ipo-forward ko na tong video para hindi na tayo maghintay, no? Okay, so tapos na siya mga katek mag-start. So mag-press lang tayo ng Ctrl Alt Delete para makalagin ulit. Ctrl Alt Delete. Then so manonotice nyo mga katek, so nandito na yung domain name. Kasabay na siya ng administrator, no? So CSS as our domain name, then the administrator as our main user. So type natin yung password, CSS-2021, then click enter. So at this point mga katek, so lalabas pa rin yung initial configuration task. So kung ayaw nyo na siyang lumabas, so you just click this box, then click close. So next restart, hindi na yan lalabas na initial configuration task. Okay, so hintayin lang natin mag-open ulit si server manager. Okay, and kung makikita nyo dito sa server summary, domain, okay, nakapag-create na tayo ng domain. So nung una nakalagay dito is work group. Ngayon, since nag-create na tayo ng domain controller, so napalitan na siya ng domain. Then yung domain name natin is css.local. Okay, then i-check natin yung roles. Okay, so we have 3 roles na add. Okay, so Active Directory, DNS, then yung file services. Okay, so ang next natin na i-install yung tinatawag na DHCP. Itong DHCP, tinatawag siyang Dynamic Host Configuration Protocol, automatically assign a unique IP address to each device that connects to a network. So automatic siyang nag-a-assign ng IP address. So kapag ang computer natin is obtain yung IP address, kukuha siya doon kay DHCP server ng IP address. Okay, so bago pala tayo mag-proceed mga katek mag-install ng DHCP roles, i-open nyo ulit itong Open Network and Sharing Center. Okay, click nyo siya kasi ang nangyari, okay, so local area connection, then properties, then Internet Protocol version 4, click properties,
Ang nangyari, yung nilagay natin ditong IP address ng server sa preferred DNS server ay napalitan ng 127.0.0.1. So, ang naglagay nitong IP address is yung domain controller. Okay, kung saan yung pag-create natin ng domain controller, nilagyan niya ngayon ito ng IP address kasi ito yung loopback at IP address. So papalitan natin siya ulit. Okay. So 192.168.5.2. So bago kayo mag-start mag-install ng DHCP roles, kailangan napalitan natin itong IP address sa preferred DNS server or lagyan natin ng IP address. So nilalagay dito yung IP address ng server. Kung ano yung nilagay mo dito sa server na IP address, yun yung ilalagay mo dito sa preferred DNS server. Okay, click OK, close, close. Then i-close na natin tong network sharing. Okay, so add ulit tayo ng roles. So click add roles. Okay, click next. Hanapin natin yung DHCP server. Okay, click nyo yung box. Okay, then click next. Click next. Okay, so i-display dito yung IP address ni server. So tama, click next. Okay, so dito naman parent domain css.local. So tama yan. So, then dito lalabas na dito yung IP address ni preferred DNS server yung nilagay natin. Kung hindi mo yun pinalitan, ang makikita mo dito yung 127.0.0.1. So kaya papalitan nyo siya bago kayo mag-proceed mag-install ng DHCP. Okay, so click nyo tong validate. So kapag nag-check valid, ibig sabihin tama yung IP address na nilagay mo. Okay, so then click next. So ditong part, wins is not required. So i-click lang natin, actually default niya naka-check na siya, no? So win is not required. Click next. Okay, dito add or edit DHCP scope. So maglalagay tayo ng scope. Ano ba yung DHCP scope? Ito yung mga IP address na ibibigay o ipapahiram ni DHCP server kay client. So maglalagay ka ng magsiset ka ng mga IP address. Okay, so click nyo tong add. Okay, so dito nakalagay scope name. So maglagay ka lang ng scope name. So CSS. Okay. Okay, palitan na. Gawin natin. So maglagay ka ng kunwari CSS NC2. Then sa starting IP address, maglalagay ka ng yung unang IP address na ibibigay ni DHCP server. So reminder lang na dapat ang ilalagay mo ditong IP address yung hindi makakaapekto or sabihin natin na masasagasaan na IP address. Since ang ginagamit natin kay server is 192.168.5.2, so hindi natin siya pwede dyan ilagay, no? Kasi iyan ang ibibigay ni IP address. Hindi rin natin pwede gamitin, ilagay dito yung 192.168.5.1 kasi ginagamit naman yun ni client. Okay, so mag-isip kayo ng IP address na malayo doon sa mga IP address na ginagamit sa static. Okay, static IP address. So let's say mag-start tayo ng 5.10. Okay, so sa 10. So mayroon tayong 129 na gap. Okay, so hindi yun papakialaman ni DHCP. So mag-uumpisa siya sa .10. Okay, so sa ending naman, example 192.168.5.100. Okay, so from 10 yung start, then mag-e-end yung IP address dun sa 100. Okay,
So yan ang pag lagay ng IP address dito sa scope. So yung maglalagay ka ng IP address na hindi makakaapekto sa mga naka-static na IP address. Okay? So dito naman sa default gateway, nilalagay dito yung router, ay yung IP address ng router. Okay? So click OK. Then click next. Okay, select DHCP version 6. So, hindi tayo gumagamit ng version 6. So ang gagawin natin, i-disable natin siya, no? Click disable DHCP version 6, click next. Then dito use the current credential, click next. Then ito yung summary, then click install. So hintayin nyo lang makatek itong matapos na pag-install. So at this point, ipa-fast forward ko na tong video. Okay, so installation succeeded. So tapos na niya pag-install mga katek ng DHCP server. Then click close. Then as you can see, so nandito na si DHCP server, no? So nakapag-install na tayo ng Active Directory, DNS server, then DHCP server. At this point, itetest natin kung gumagana ba yung DHCP server. So paano siya matetest? So tingnan muna natin kung na-add yung DHCP. So punta kayo dito sa click start, then administrative tools, then DHCP server. Okay, so meron pa tayo dito, maximize lang natin to. So meron tayo dito i-configure. So dito sa servers.css.local, i-click nyo yung plus sign, then click nyo tong plus sign ng server IPv4, then click nyo tong plus sign ng scope. So click nyo tong address pool. Okay, so kung makikita nyo dito, ito na yung nilagay natin na scope, no? 192.168.5.10 ang start, then end niya is 192.168.5.100. So description, address range for distribution. Okay, so dito naman sa address list, so dito lumalabas kapag yung client ay nabigyan na ng IP address. So lalabas dyan yung computer name ng client. Okay, dito naman sa reservation, so pwede ka mag-reserve ng IP address. Kumbaga, yung IP address na yon, yan yung ibibigay lang dun sa specific na computer or client. Then sa scope option, so nakalagay dito server 192, so tama. Then DNS domain name is css.local. Okay, so tama. So punta tayo dun kay client. Okay, so dito kay client, i-click lang natin tong network sharing center, then click natin tong local area connection. Kung maaalala nyo, nag static tayo dito kay, okay, tanggalin na lang natin tong uncheck the Internet Protocol version 6, then click Internet Protocol version 4, click properties. Okay, so naalala nyo dun sa peer-to-peer setup, naglagay tayo ng static kay client. So this time, para malaman natin kung gumagana yung DHCP server ni server, ay i-obtain na natin si client. Okay, dito rin sa ano. Okay, then ang mangyayari
kapag ganito, mag-obtain siya automatically kay server. Particularly doon kay DHCP server. Okay, then click OK, close, then close. Okay, so automatic, pag lumabas tong select allocation for the css.local network, so isi-select mo lang dito yung work. Click close, then i-check natin yung IP address ni, so dito pwede kayo dito mag-check. So click nyo itong local area connection, then itong details na button, click nyo siya, then makikita mo dito IP address, IPv4 address 192.168.5.10. Okay, so yan yung address na binigay. Kung maalala nyo, yan yung IP, yan yung starting IP address doon sa scope. So since si client pa lang yung una na nag request ng IP address, so sa kanya binigay yung starting na .10 na IP address. And makikita nyo din dito yung DHCP enabled, meron dito nakalagay na yes. Ibig sabihin, nagbigay si DHCP server ng IP address sa kanya. Okay, then dito naman sa IPv4 DNS server, makikita nyo rin dito yung IP address na 192.168.5.2 na, which yan yung address ni server. Okay, sa makatuwid, gumana yung DHCP server. Okay, so another way to check. Okay, click natin to. So punta tayo sa CMD. So open nyo lang yung run, then type nyo dito CMD, then click enter, then i-maximize lang natin to. Okay, then mag-type kayo ng ipconfig, press enter. Okay, as you can see, css.local, may makita ka ng css.local dyan, meaning galing na yung IP address dun kay server, sa DHCP server. Then yung address, hindi na siya yung .2 kundi yung .10 na siya, no? Okay, so yan yung indication na nagbigay na si DHCP server sa kanya ng IP address. To check kung talagang nakapag-communicate siya dun kay server, so ipiping natin si server. Okay, so ping natin dito kay client, dito sa client PC. Okay, ping yung address ni server 192.168.5.2. so yan yung address ni server, then click enter. So as you can see, reply from 192.168.5.2. so napiping ni client si server. Okay, naman kay server. Okay, by the way, so tingnan natin dito kay DHCP, no? Tingnan natin doon sa address list. So as you can see, there are no items shown. So para lumabas dito si client, ang gagawin nyo lang dito, right click, refresh. Okay, so makikita nyo na dito yung meron ng isang computer na binigyan si DHCP ng IP address. Okay, which yung si client nga, no? Okay, so WinR tayo. Okay, run, then CMD, type natin ping address ni client. Ano yung binigay na address ni DHCP client? Yung 10.5.10, then enter. Okay, so same, nag-reply din si client kay server. So meaning they still communicating to each other. So walang problem na nangyari doon sa connection nilang dalawa. Okay, so yan. So
Yan mga katek, so I hope may meron kayong natutunan. So ang ginawa natin, nag-set up tayo ng server by installing Active Directory, Domain Services, DNS, yung Domain Names Services, and DHCP server. So that's it mga katek. So panoorin nyo yung next video ko. Ituturo ko naman yung pag join ng client dito sa domain ng server and pag-create ng user account sa server para dun sa mga client user. Okay? Kung nagustuhan mo ang aking video, so don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, so thank you mga katek for watching. God bless and keep safe.